Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado. Magbibigay po tayo ng first reading of the day. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, and third reading for the day kahapon bago po kayo mag-skip dito. Dahil sa totoo lang po, hindi pa po lahat nakakapanood ng second and third reading of the day. Ayan, okay? So, tingnan po natin ano po ang makikita natin sa first reading of the day today. Gumising na po ako ng madaling araw dahil gusto ko pong buksan ang aking baraha. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili po tayong 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan po natin ano po ang makikita natin ngayon. Meron po sa yung parating na blessing. Ang ganda ng first card mo. Meron po sa yung parating na blessings, prosperity, and security sa mga darating na araw. Hindi naman po sa ginagawa ng universe na ito ay pambawi sa iyo. Ngunit ito po ay talagang nakatakda para sa iyo. Ayan po, may freedom ka po and self-acceptance. There will come a time na marirealize mo na mas masarap pala yung buhay mo ngayon kaysa sa nakatali ka sa isang relasyon na napaka-toxic po. No? Sobrang toxic po ng naging relasyon nyo at naging toxic ang person mo at naging toxic na rin ang relasyon nyo nung bandang huli. You know? Ngayon po siya na lang ang toxic, hayaan mo siya. No? Hayaan mo po siya na lang ang maiwang toxic.
nakawala ka na. So this is a blessing, no? Mas blessing pa daw po yung nagkahiwalay kayo for him to realize everything, no? Napaka-toxic ng relasyon yun noong huli. Ngayon, siya na lang ang toxic, nakawala ka na. So, ngayon po huwag kang malungkot, no? Dahil sa nakikita ko dito, nakawala ka na po sa magulong relasyon at sa mga kasinungalingan, nakakapagod din po yung paulit-ulit. Ngayon po kahit lumuluha ka pa minsan-minsan, kahit po naiisip mo pa rin tong taong to, mas maganda na magkaroon kayo ng time and space na magkahiwalay para po ma-realize niya ano po yung halaga mong sinayang niya. Yan. Loneliness and isolation. Malungkot po ang person na to. Sabi nga po sa inyo, he is so toxic. Ina-isolate niya po yung sarili niya sa iba. No? Kahit po anong pagpapanggap nitong taong to, hawakan niya yung control niya, being a defensive one, hindi pa rin po siya uubra. Dahil araw-araw niya po nararamdaman yung bigat ng mga bagay-bagay, yung bigat ng ginawa niya sa iyo na kahit na napakabuti mo na, ay nagawa niya pa rin sa iyo to. Yan. Kahit po mga kaibigan niya, ay iniiwasan niya din po, no, ina-isolate niya po yung sarili niya, inilalayo niya po ang sarili niya sa mga taong kaibigan niya or malalapit sa inyo dahil alam po nila yung ginawa ng person mo sa'yo. Ngayon po talaga nakikita ko no direction, very unpredictable po talaga ang mangyayari sa buhay niya. Sa mga susunod na araw, wala pa rin pong direksyon ang buhay nito. Nawalan po ng direksyon ang buhay nito nung nawala ka po sa buhay ng taong ito. Yan, no? Pinapakita po niya, no, na may mga post kang nakikita na masaya siya at si Chabilitang Palaka. Huwag niyo pong bilhin yung mga yon. You'll never know o hindi mo po talaga alam kung ano po ang nangyayari sa kanila 24/7 at hindi mo rin po alam na araw-araw nga sinasabi sa'yo na ginawa ng Diyos ay talaga naman po, no, sa nakikita ko talaga ay matindi, no, matindi po talaga ang pangyayaring to. So there's deception and manipulation. Sa nakikita ko po talagang namamanipulate po niya yung sarili niya, no. As a matter of fact, nahihirapan po itong taong ito sa ngayon, no. Minamanipulate niya lang po yung kanyang sarili, to be honest with you. Deception, ina-tactican niya lang po o ni-strategyhan niya lang po, tactics, yung kanyang sarili on how to look na okay siya, masaya sila, masaya siya. But the truth is, he is hiding the truth sa sarili niya po, sa loob-loob niya po. Alam niya po kung ano ang katotohanan ng talagang totoong nararamdaman ng person na ito. Sa totoo lang, marami po siyang sinacrifice ngayon, dahil po sa ganyang pakiramdam niya, hindi niya po maintindihan. Marami po siyang bagay na hindi masimulan. Marami po siyang bagay na hindi magawa, no? Parang nahu-hold back po siya dahil po sa mga pakiramdam niya minsan na na-anxiety siya o nabibigatan siya. Nagdesisyon po siyang lumayo sa'yo, iniwalayan ka po, ginosting ka po, or meron pong nag-message sa'yo na wala na lang kayo, ganyan. Very incomplete, no? Parang nakikita ko, most of you, no closure, no? Pero, wag po kayo mag-alala, sila po ang nagdadala niyan ngayon. Because emotionally, this person is still immature, no? Wag ka mag-alala po kasi ngayon nakakaramdam din po siya ng disappointment sa buhay niya, no? Sa lahat po ng mga desisyon niya na hindi niya pinag-isipan, ayan po, meron po ako nakikita dito na malungkot po talaga tong taong to. Ayan, kakasabi ko lang, he is so frustrated, no? Magulong-magulo po ang isipan ng taong ito na as of this very moment, ayan, no? Napakagulo po ng taong ito.
Oh my God, there's anxiety and trauma. Ayan no, sa totoo lang po, may nakikita po akong anxiety and trauma dito. At sa totoo lang, hindi niya rin po maintindihan sa sarili niya ano yung nangyayari sa kanya. No? Natotoksika na rin po siya even sa sarili niyang pagkatao. Natotoksika na rin po ito. No? Nawala na po na to ng gana at pakiramdam po nito sa totoo lang siya po ang pinapakita niya po ay siya ang kawalan mo, pero sa totoo lang po, ikaw ang matinding kawalan sa kanya. Mas magiging maganda pa nga po yung buhay mo sa mga susunod na panahon, mas magiging maganda pa po ito. May pagmamahal pa po akong nakikita, both sides, meron pa po kayong pagmamahal sa isa't isa na nakatago lang po at hindi nyo po inilalabas. Ayan, no? So ginagawa niya, sobra-sobra yung kanyang ginagawa. Wag lang po mapakita sa iyo na naiisip ka niya, na gusto ka pa rin niya. Ang gusto niya pong isipin mo ay wala na kayo at ayaw na niya sa iyo, because sa totoo lang po, hindi rin naman siya makabalik ngayon. Marami po siyang hidden agendas. Meron po nga siyang a current partner na hindi rin naman niya po iniintindi, to be honest with you. No? Kawawa lang din po ang current na karelasyon nito. You know, mas marami ka pong blessings na susunod, you'll be secure. Marami ka pong blessings talaga na matatanggap. Ay, as a matter of fact, magiging kalmado ka. You will have satisfaction. You have comfort and kalmado ka na po sa mga bagay-bagay. Meaning, hindi ka na po tulad nung dati na konting ay naka-panic mode agad. Ngayon po, hindi. Medyo kalmado ka na. Although, minsan, naiiyak ka pa din, naiisip mo siya, pero hindi ka na po yung tulad noon na parang mamamatay at mababaliw. Somehow, naka-adjust ka na po na wala na itong tao sa buhay mo. And for your last card, this is unresolved issues, emotional baggage. Ayan po ang dala-dala niya. Hindi po siya matatahimik hanggang hindi po yan okay. Ayan. So that's your first reading for the day today. Napaka-toxic na relationship nyo nung huli. Ngayon, siya na lang ang toxic at nakawala ka na sa maganitong klaseng toxic-ang relasyon, sitwasyon. Yan. Okay? So, for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. Yan. That's my only official and legit FB account. So maraming salamat po sa inyo lahat. May God bless you all and stay safe everyone. To all my Lady Elena friends, family and subscribers, salamat po sa magiging loyal at solid nyo sa akin. Na-appreciate ko po yun. And sana po tulungan nyo ako na no skipping of ads from start to finish. Huwag nyo pong skip, tapusin nyo po lahat. Dahil dyan po tayo kumukuha ng connection sa isa't isa. And yung lagi ko pong bilin sa inyo that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malungkot. Ako po ay magbabalik at magbabalik at magbabalik dahil mahal na mahal ko po kayong lahat. Marami po salamat. God bless you and stay as positive as it can be talagang. Hindi po talaga pwedeng pagpadala ka sa negative, no? Stay as positive as possible. Huwag po kayong malulungkot. And always remember na hindi kayo pababayaan ng ating divine universe. Okay? So maraming salamat po. Paki-follow nyo na rin po ang aking FB account. Sabi ko nga, nagra-random check po ako sa aking mga subscribers and aking followers. And sometimes I really call them
And makakamusta lang po ako. Ayun, sana po ay makausap kita isang araw no, matawagan din kita. Okay, God bless you all. I love you all. Stay safe po. Bye.